Hindi biro ang sinuong na kampanya ni President-elect Donald Trump para baliktarin ang naunang pagkatalo niya noong 2020 elections. Kahit nahatulan sa isang kaso, nakumbinsi niya kahit ang mga sektor na madalas pabor sa kalabang partido dahil sa pagtutok sa mga isyong malapit sa sikmura ng mga Amerikano. Yan ang tinutukan ni JP Soriano. Umukit ang bagong kasaysayan ang pagbabalik sa kapangyarihan ni dating US President at President-elect Donald Trump. Siya kasi ang kauna-unahang convicted felon na uupo bilang Pangulo ng Amerika. Matatanda ang nahatulang guilty si Trump sa 34 felonies kaugnay sa pandodoktor ng mga dokumento para pagtakpan umano ang kanyang pagbibigay ng pera sa adult film star na si Stormy Daniels noong 2016. Yan ay para tumahimik umano ito sa naging sexual encounter umano nila ni Trump noong 2006. Nakatakda na dapat sentensyahan si Trump sa kasong ito sa November 26 na posibleng may parusang hanggang 4 na taong pagkakakulong. Pero dahil magiging Pangulo na si Trump, inaasahang hihilingin ng kanyang mga abogado sa hukom na ipagpaliban ito. Bukod sa hush money case, may kinakaharap ding kaso si Trump kaugnay sa pagtawag umano niya sa Secretary of State ng Georgia para mabaliktad ang kanyang pagkatalo noong 2020 kay President Joe Biden. Kinasuhan din siya kaugnay sa panghihimok umano niya sa kanyang mga taga-suporta na sumugod sa US Capitol noong January 2021 para baligtarin ang resulta na eleksyon. Pero kahit na ilang ulit nang naungkat noong kampanya ang mga kasong ito ni Trump, bakit nga ba tila wala itong naging epekto at siya pa rin ang piniling iluklok ng mga Amerikano? Nakita natin dito ngayon na talagang hindi na ganun kahalaga kung kriminal ka o hindi sa mga US voters, pero ang gusto talaga nila ay kung ano ba yung mensahe ni Trump, which is secured border, which translates to yung immigration policies niya, also the economy. Donald Trump won because he tapped into a lot of fear of the future and a great deal of dissatisfaction with the status quo, much more so than the average person thought or expected. The dissatisfaction really was centered less on immigration and more on inflation, as it turns out. Ayon sa ulat ng Reuters, pinag-aaralan na rin ng US Department of Justice kung paano unti-unting tapusin ang mga kaso dahil sa kanilang pulisiya na hindi maaaring i-prosecute ang mga sitting president. Kampanya pa lang, paulit-ulit nang sinabi ni Trump na kapag manalo siya, sisibakin niya sa pwesto si Special Counsel Jack Smith ang nag-prosecute sa mga kaso niyang may kaugnayan sa 2020 presidential elections. Kaya ang tanong, ano ang mangyayari sa mga kaso ni Trump pag upo niya muli bilang Pangulo ng Amerika? Malaki ang supervision ng presidente ng United States sa federal law observance, no? Well, of course, isa yun sa mga functions niya as chief executive. So, doon pa lang malaki na yung impluwensya. Sa batas ng United States, kung ikaw ay isang sitting president, hindi ka pwedeng makulong, hindi ka pwedeng makasuhan, makulong o humarap sa anumang criminal cases or whatever you have there. So, nakataka siya doon. Madaling sabi, nakataka siya doon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.